Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Muslim. Assalamu warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayo ngayon ay nasa topic pa rin ng nasab o lahi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And inshallah subhanahu wa ta'ala ngayong gabi ay ating pagpapatuloy ang usapin o talakayan kay modo topic sa nasab o kaya ilahi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ating maalala ng huling pag-uusap o kaya muhadara, umabot tayo sa punto na kung saan si Hajar alayhisalam at ang kanyang anak, sanggol na si Ismail alayhisalam, ay ngayon may kasama na silang mga tao, grupo ng mga tao, kung tawagin ay Qabila at Jurhum, tribo ng mga tao na Jurhum. Itong mga tribo na ito ay mga Arabo galing sa Yemen. Isa sa mga nag-Hijra o nag-migrate mula sa bansang Yemen. So, at ating napag-alaman din yung huling pag-uusap na sila ay nagkasundo. Yung grupo ng mga Jurhum, tribe ng Jurhum at si Hajar ay nagkasundo na sila ay titira kasama niya sa lugar na yun na kung tawagin ngayon sa panahon natin ay Makkah. At ang kanilang usapan, ang kanilang agreement ay si Hajar pa rin ang may ari o kaya may hawak, may desisyon sa tubig ng Zamzam sa mga kanyang anak, at sila ang kabila ng Jurhum ay pwedeng tumira kasama nila. Lumipas ang mga panahon, si Ismail, ang batang si Ismail ay lumaki. At sa kanyang paglaki at pagbibinata, dumami na rin ang tribo ng mga Jurhum na nakatira sa lugar na yun. At sa madaling salita, si Ismail ay nakapag-asawa ng babae mula sa kabila ng mga Jurhum. At ang naging arrangement ng political affair sa Makkah ay napunta ang kanang kamay o kaya may hawak ng political affairs sa kabila ng Jurhum. Kasi sila yung mga leaders ng pagdating doon, yung mga Jurhum. So sila may hawak kung sino leader. From generation to generation, ang naging leader sa Makkah ay descendants o lahi ng mga Jurhum. Pero yung tinatawag natin religious affair tungkol sa pag-ibadat, lahat ayun ay nasa kamay ni Ismail alayhisalam at sa magiging mga anak niya, sa descendants. So sa loob ng Makkah, ang issue, kaya ang condition ng political at sa religious affairs, hiwalay. Ang pagiging leader, ang authority sa pagiging politicians ay nasa Jurhum. Ang religious nandun kay Ismail alayhisalam at sa kanyang magiging mga descendants. Yun ang naging agreement. Isa sa mga panahon nung si Ismail ay nakatira doon, bumisita si Ibrahim alayhisalam. Bumisita siya. So matagal-tagal na rin. Actually, ang ginawa ni Ibrahim, bibisita siya dito, pero hindi siya matigil. So ngayon sa kanyang pagbisita, binata na si Ismail at may asawa niya mula sa babae ng Jurhum. Nung dumating si Ibrahim alayhisalam sa Makkah,
At kanyang nalaman ang bahay ni Ismail, dali-dali siya pumunta sa bahay. At nang dumating siya sa bahay ni Ismail, naabutan niya ang asawa ni Ismail sa bahay. Wala si Ismail sa bahay. So tumuloy siya at nakausap ang asawa ni Ismail a.s. At tinanong ang kondisyon nila, kung kumusta ang kanilang kalagayan. Ang sinabi ng babae, mahirap ang aming kalagayan. Kumbaga yung sitwasyon, kumbaga sa economic problems, mahirap ang kalagayan nila. Miskin. Kumbaga hindi sila satisfied sa kanilang meron sila. So mahirap ang kalagayan. So, sabi ni Ibrahim, matanda na si Ibrahim sa kapanahon yun. Ang sinabi niya sa babae, ang advice niya sa asawa ni Ismail, pag-uwi mo, kaya pag-uwi ng asawa mo, husband mo, sabihin mo na, nagsalam ako sa kanya. Bali, salami ilay. Ipaabot mo sa kanyang salam ko pagdating niya. Hindi na kami magkikita dito sa bahay. At isa rin advice ko, nang sabihin ko kay Ismail, na palitan niya ang tawag doon, yung lagsak, o kayong tawag dito yung sa atin now, ng portahan, na yung pintuan. Ibig sabihin, palitan niya, kambiwan, ng Bisaya. Yun ang advice. Ito may malalim na meaning ang salitang yun. Hindi siya literal. Symbolism siya. Symbolic. So yun ang sinabi. Pero sa asawa ni Ismail, literal na tinanggap. Baka sabi niya, carpenter lang kailangan. Ayusin ang pintuan. So, pag-uwi ni Ismail sa bahay, at kinuwento sa kanya ng asawa niya nangyari, may matandang lalaki pumunta dito. Ganito, tinanong ang kalagayan natin. Sinabi ko, mas hindi magandang kalagayan natin. Medyo pobre tayo. Sinabi ko sa kanya ganon. At sinabi niya na pinapaabot niya sa iyong salam. At papalitan mo daw dapat yung higpit sa pintuan natin sa bahay. Sabi ni Ismail, tatay ko yun, matanda yun, Ibrahim. At ang ibig niyang sabihin na palitan yung gamit doon sa pinto, ibig sabihin, patatalakan ka niya sa akin. Ibig sabihin, i-divorce ka. Panganapin ako ng bagong asawa. Kasi may nakita siguro si Ibrahim sa babae na hindi magandang sifat. Yung reklamo, yung hindi makakasabar, sabi hindi magandang kalagayan. Baka doon, mayroon na ito na firasa. Yung firasa, yung spiritual insight na malalaman ng kalagayan. Minsan, dahil lang sa mukha o sa kalagayan, alam na alam ng tao. Tinatawag na ilmu at firasa. May mga gano'n. Si Umar bin Khattab mayroong gano'ng ilmu. Kararating pa lang ng tao, hindi tayo sa mukha. Ikaw si Kwan, galing sa bansang Kwan. Alam kagad ni Umar bin Khattab. Meron siyang gano'ng ilmu, pirasa. At sinabi rin natin, narinig natin sa record, pati si Imam Shafi'i nag-aaral na tao na ilmu pirasa. Hindi ka mamugulat na tulad ni Maganori, pero meron siyang hint. Pero mu'min, dapat bariman ka. Kasi merong riwayat na dumating sa atin na walang gaano siya kasahe sa kawan na ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binulillah. Ibig sabihin, beware. Mag-ingat kayo sa pirasa ng bariman ng mu'min. Fa innahu yanduru binulillah, kasi siya ay tumitingin, nag-analyze siya gamit ang light from Allah. Ibig sabihin, napipenetrate niya sometimes ang mga issue. Naiintindihan, mas malalim siya mag-isip. Alam niya medyo hakika na reality ng mga things. Ganun yun. So, yun ang point ni Ibrahim a.s. Papalitan ng isang gadget doon sa pinto o kaya tools, ibig sabihin, tatalakan ka. So, mag-aasawa siya ulit. Okay?
So, sa madaling salita, nangyari na. Tinalakan si Ismail at nag-asawa ulit ng panibago si Ismail alayhi salam. At bumisita ulit si Ibrahim. Siguro pagdating ng ibang mga panahon, ibang taon, kalipasan nilang taon. So, pagdating niya ulit, bumisita sa bahay. Bumisita sa bahay at pagdating sa bahay, ano din ang nangyari? Naabutan na ang asawa sa bahay. Yung bagong asawa. So, tinanong ang kalagayan nila ng isang matandang ito na si Ibrahim. Ang sabi ng babae, alhamdulillah. Yung kalagayan namin, okay. Walang kahit may mga pagkukulang sa ating sino, alhamdulillah. Nakakasabar kami, ganyan. Okay ang kanyang acceptance sa kanyang kalagayan. So, walang masyadong reklamo. Hindi siya ma-reklamo na asawa. So, sabi ni Ibrahim sa asawa, hindi kami nag-abot dito sa bahay. Pag dumating siya, pag nakawi siya, ipaabot mo sa kanyang salangko at sabihin mo sa kanya na yung knob sa pintuan niya ay higpitan. Higpitan yung knob sa pintuan. Higpitan. So, ito naman asawa, baka literalist din. So, pagdating ni Ismail, mula sa pagtrabaho, sinabi namin dumating na matanda at tinatanong kalagayan natin, sinabi ko ganito, yung kalagayan natin, sinabi ko totoo, yung pagsabar natin. At sinabi niya na yung nabo sa pintuan ay higpitan mo. Sabi niya, Daka Abi, tatay ko yun, Ibrahim a.s. At ang ibig niyang sabihin na higpitan ang tool doon sa pintuan, sabihin ay i-steady ka na maging asawa ko. O aalagaan ka. O kaya pagbutihin ang treatment sa'yo bilang asawa. Kasi ibig sabihin magandang sipa, maganda yung description, maganda yung tugali itong bagong asawa ni Ismail a.s. Okay? At sa mga panahon ito, Allah alam ang tartib ng pangyayari. Dito na nagkita muli, nag-abot si Ibrahim at saka Ismail sa pagbisita niya muli at nag-abot kasi nagkita, nagkausap. So alam niya na pag nagkita at nag-usap, first time since nagkahiwalay noon, alam na kung kailan sila nagkita. Yung baby, yung iniwan sila noon, yung walang tubig, walang pagkain. At ngayon, magkikita sila, may asawa na si Ismail a.s. So, expected ng pagkikita ng mag-ama ay medyo madrama. Dramatic meeting ni Ibrahim, Ismail a.s. So, expected magyayakapan, magpupumustahan ng mag-ama dahil sa mahabang panahon nawalay sa isa't isa ang mag-ama. Sa pagkikita nila ito, dito na nila itinayo yung Kaaba. Yung nabanggit sa Quran, yung bina sila ng Kaaba at nagdua pa. Habang tinatayo nila yung Kaaba, stone by stone, dumudua sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah makakabbal minna yung tanggapin ng Allah yung kanilang service sa pagtayo nitong Kaaba. Tayo. Mabalik tayo sa kalagayan pang-mujtama o situation sa loob ng Makkah sa kapanahon ng adult na may asawa na si Ismail. At mabalik naman tayo sa kwento doon sa taong nating pride ng Jurhum sa mga panahon ito. Yung tribe ng Jurhum, sila ang leader sa Makkah, katulad ng binanggit natin. So, naging ano rin siya, ang sistema nila, parang monarchy. Ibig sabihin, mamamatay yung isang leader, mapupunta sa next. Parang ganun siya. Diba? May mga crown prince, parang ganun, sunod-sunod siya. Ang nangyari, umabot sa 200 years ang reign, kaya ay kanilang authority bilang political leaders sa Makkah. Itong mga Jurhum.
Bakit? Anong nangyari? Bakit biglang mawawala sila sa eksena ngayon sa Makkah? Sa katagalan ng panahon, nung silang namumuno sa Makkah bilang leader, at si Ismail lang, leader lang sa religious affairs sa Makkah, naging mga dictator at naging mga tyrant, naging mga corrupt itong mga leaders ng Jurhum. Bigla silang naging mga masasamang leaders, corrupt, tyrant, mga masasamang leader na nangyari. So dahil doon, alam natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pinababayaan ka ng zulm. Pag leader ka din zalim, darating talagang punishment. Kung hindi ka maalis dyan sa posisyon, mamatay ka o mapapunish ka, makakamdam kayo ng destruction, kayo maalis kayo dyan sa posisyon. So dahil sa naging corrupt sila, naging tyrant sila, ang Allah subhanahu wa ta'ala bibigyan sila ng lesson. Madadrive out sila mula sa Makkah. Anong ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Pinadala sa kanila yung bagong tribe. Katulad din nila nung dumating sa Makkah. Panibagong tribo galing Yaman. Pangalan ng tribo ay Al-Khuzaa. Tribo ng Al-Khuzaa. So pinadala ng Allah ta'ala, ginawang dahilan ng Allah ta'ala na mapadahan sila at nagka-interest ang tribo ng Khuzaa dyan sa Makkah. So nagkaroon sila ng interest na agawin Makkah sa mga Jurhum ng mga leaders. Kung ating i-summarize, nung karoon ng labanan at natalo, naramdaman na ng mga Jurhum tribe na parang mawawala na sila ng authority sa Makkah, ang ginawa nila, meron silang ginawang kabulastugan sa ng Tagalog. Merong dalawang important thing na kanilang ginawa na masama. Una, ninakaw nila ang mga treasure sa loob ng Kaaba. Ninakaw nila. Dadalhin nila yun pag mag-migrate sila, pagtatakas sila. Kasi makakukuha na sila, makukonquer sila ng Al-Khuzaa. Alam nila, parating na at talong-talong na sila sa labanan. Unti-unti na silang ma-wipe out. So, ninakaw nila ang treasure sa loob ng Kaaba. Sabihin, itatakas nila yun bilang pag nanakaw yun, malaking kasalanan. Ikalawa, yung tubig ng Zamzam ay tinakpan nila, tinabunan, at lahat ng marks na kung saan makikita ulit mahuhukay ulit ang Zamzam, inerase nila. Kumbaga, walang bakas na maiiwan. Tinakpan ng mga Jurhum. Yun ang kasamaan na ginawa. Bago sila umalis, nag-iwan pa ng legacy ng masama ang mga Jurhum. So, umalis na nga sila, natakpan ng Zamzam, wala ng tubig Zamzam. Nung sa pagkabata ni Ismail, sa lumaki, pagdating ng usawa, wala ng Zamzam. At yung treasures, tinakaw ng mga Jurhum. So ngayon, ang pumalit sa authority ay tribo ng Al-Khuzaa. Bagong tribo. Malaking tribo rin, kasi talo nilang mga Jurhum. Almost 200 years, more or less, naghari ang mga Jurhum sa Makkah. Then ngayon, bigla sila na-wipe out o kaya replace sila ng tribo ng mga Al-Khuzaa. So, ngayon, Khuzaa na naman ang maghahari. At ang authority matatransfer naman sa kanilang anak, yung generation to generation. Generation to generation. So, ganun pa rin. Ang religious affair sa mga anak ni Ismail a.s. yung political affairs sa mga tribo ng Khuzaa, separate pa rin. Ganun sa ang situation sa loob ng Makkah. Okay? So, generation to generation, namatay na si Ismail, mga anak niya, apo niya, tuloy-tuloy na. Tandaan natin, itong pinuusapan natin generation, pinapantayan natin paano lalabas si Prophet Muhammad SAW. From generation to generation. So kay Ismail, anak niya, then next generation, hanggang sa dumating sa isa sa mga descendants ni Ismail, siguro malayo na, up to mga 8 or 9 degree. Hindi ako nagkakamali. Pangalan niya si Al-Qusay bin Kilab.
Isa siyang may potential din na leader, maging leader. Pero sa kanila ang religious affair. Kasi ang usapan sa lahat ng descendant ng Ismail ang religious affair. Ang political, ang paghahari, ang authority sa loob ng Makkah, nasa Qusay. So hanggang ngayon yun pa rin ang situation. So ngayon si Qusay bin Kilab, isa sa mga apo ni Ismail, religious leader. Okay? Kasi sa kanila yun. Sa Qusay, yung political affair. So ang ginawa nitong isa sa mga initiative, bagong bagay na magagawa ng isa sa mga descendant ni Ismail, si Qusay bin Kilab, na pag-isipan niya, gusto niyang ma-realize na isahin ang paghawak, ang religious at saka political affairs sa hawakan ng isang tao lang. Gusto niyang mabalik ulit, mahawakan ng descendant ni Ismail ang both religious at saka political affairs. Mahawakan nila lahat. Sa descendants ng Ismail, gusto nila yun. So, ang ginawa ni Qusay bin Kilab, na pag-isa niya lahat ang kanilang lahi na mag-revolt sa tribe ng mga Qusay. Kung gumawa siya ng move, nag-initiate siya, gumawa siya ng campaign, o nag-revolt siya, masimuno siya ng idea para magkaroon ng mga descendants Ismail ng pag-asa na makuha nila ang religious at sa political affairs sa kanilang mga kamay. Kasi ayaw na nila may kahati sa loob ng Makkah. Gusto nila mapasakamay lahat ng descendants ni Ismail alayhi salam ang affairs sa loob ng Makkah. So, in short, nagtagumpay si Qusay bin Kilab at nag-revolt nga sila sa mga tribo ng Qusay at napalabas nila ang Qusay mula sa Makkah. So ngayon, for the first time, ang political at saka religious affair magiging nasa kamay na ni Qusay bin Kilab. So, descendants ni Ismail alayhi salam. So ngayon, nasa lahi na ni Ibrahim, Ismail, tuloy-tuloy papunta sa lahi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nasa kay Qusay bin Kilab. Kasi mayroon sila, pag ikaw kasi ang leader ng Makkah, marami kang mga roles na gagampanan. Kasi sa panahon yun, may mga nag-hajj na sa Makkah. Actually, sa time pa, noon ng mga sa kaunang mga leaders sa Jurhum, sila may hajj na tinatawag. May pumupunta na doon. So, isa sa mga role, pag ikaw ang leader ng Makkah, kayo ang in charge sa pagpapainom. Sa mga hujjaj. Magpapakain sa mga hujjaj. Yung may hawak ng bandila ng Quraysh. At yung may hawak ng nadwa o yung pag-meeting pag sila ay mayroong kailangang pag-usapan. So lahat ng isa sa mga kagampanan na hawakan ng isang leader sa loob ng Makkah. So nasa kamay nila na ngayon ang mga bagay na yun. Okay? Then, sunod na mga henerasyon, mayroong isa sa mga anak ni Qusay bin Kilab. Ang pangalan niya si Amr. Si Amr ang pangalan niya. So, isa sa mga role niya, kasi binigay sa kanila ng kanilang ama na si Qusay bin Kilab, after how many years, nag-decide siya na yung paghawak sa pagpapainom, pagpapakain, hawak ng bandila, hawak ng meeting ng mga Quraysh, ay i-divide sa kanyang mga anak. Ibig sabihin, isa sa mga anak ko, ikaw ang in charge sa pagpapainom, pagpapakain ng mga hujjaj. Ikaw naman isa sa anak ko, ikaw ang may hawak ng bandila ng Quraysh. Pag may ilabatan, ikaw ang may hawak niya. Parang ikaw yung chief of staff ng military ng Quraysh. Ikaw naman, pag may meeting,
May assembly of Christ, ikaw yung in charge doon. Siniparate niya sa kanyang mga anak. So, isa sa mga anak niya na si Amr ang pangalan, sa kanya napunta yung pagpapainom sa mga hujjaj. Si Amr bin Qusay. Ang pangalan niya si Amr. So, mayroon siyang bagong naisip na panibagong bagay. Kasi ang nakasanayan nila, papakainin nila ang mga hujjaj ng tinapay at saka sabaw. Then papainumin. Ganon, yung khubz. Ngayon may naisip siya. Ang gagawin niya, yung khubz, yung tinapay, ika-crush niya. Tawag doon, didikdikin niya ang tinapay para ma-powderize. Then ihahalo sa soup, sa sabaw, para diretso na kakainin ng mga hujjaj sa mga nag-hajj. Hindi na siya parang solid o yung buong bread, then separate yung sabaw. Hanggang gusto niya, didikdikin ang bread para maging powder, then ihahalo diretso sa sabaw. So parang magiging siya, panibagong style ng pagkain is serve niya sa mga hujjaj. Yun si Amr. Ngayon, sa Arabic language, ang Arabic term sa ginawa niya pag-crush, pag-dikdik, ang tawag ay hasham. Al-hashmu. Pag-crush, pag-dikdik ng isang bagay. Tawag sa Arabic ng masdar niya al-hashmu. Okay? So dahil yun ang ginagawa niya, pinangalanan siya ngayon ng mga taga-Makkah, Hashim. Pinangalan siya Hashim. Ibig sabihin ng Hashim, literally, isang tao na nagdidikdik doer. Paano na? Hashim. Masabab niya na Hashama? Yahshumu? Hashma. Al-Hashim. So, pakuha, Hashim. Siya ay Hashim. Nagdidikdik. Pa-powderize. So, dahil doon, naging pangalan niya na yun yung Hashim. Hashim. Anak siya ni Qusay bin Kilab. Si Hashim bin Qusay bin Kilab. At alam natin sa sira pangalan na Nabi Muhammad Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Malapit na tayo. Mabot na tayo kay Hashim. Allahu Akbar. So si Hashim. So yun ang story bakit na pangalanan siya Hashim. Ngayon, si Hashim, isang araw pumunta sa Madina. Hindi pa Madina pangalan ng Yathrib. Bumisita siya doon sa Madina, sa Yathrib, at meron siyang asawa doon. Okay? May asawa siya taga Madina. At nung nandoon siya, nabuntis ang asawa niya. Okay? Buntis ang asawa niya at itong si Hashim, inabot siya ng kanyang kamatayan sa Madina at nailibing siya doon. Nang hindi niya naabutan ng kanyang anak nang sinapupunan ng kanyang asawa. Ngayon, namatay siya, nailibing sa Madina si Hashim. At hindi nagtagal ng anak ang kanyang asawa, taga Madina, nag-Yathrib. Nung pinangalan ang batang ito, nang siya ay lumabas, kakaibang nangyari. Dahil, nung pinanganak siya, ang kanyang buhok ay puti. Puti ang buhok ng bata. Hindi common sa kanila. Ang lahat ng pinapanganak, kahit mahaba bang buhok, may buhok man wala, itim yan. Pero itong pinanganak, anak ni Hashim, na yatim ni Hashim, sanggol pala, kapapanganak, gray hair. Medyo puti konti ang buhok ng baby. Nakakagulat. So parang himala para sa kanila. At dahil doon, pinangalanan nila ang bata na Shayba. Ibig sabihin ng Shayba, yung uban. Yung uban? Yung puti na buhok sa buhok. Pag medyo tumatanda ka na, may lumalabas na, may namumuti-muti ng buhok. Tawag doon, Shayba. May hadis tayo, isa sa mga good news. Sabi ng Rasulullah, man syaba syaibatan fil Islami kanat lahu nuran yawmal qiyamah. Kata Rasulullah. Sino man ang tinubuan na puting puro, inuban
fil Islam, sa kalagayan siya ay Muslim, sa pag-ibadatan, nung siya ay bilang Muslim, sa kapanahonan yun, at pumuti ang buhok niya, sa kapanahonan siya ay Muslim, itinayo niya ang kagustuhan ng Islam, kana sa nahulunan niya mga kiyama. Yung puting buhok na yun, o mga puting buhok na niya, marami, ay magiging nur, magiging light, yawag niya, masaraw ng pagbuhok. Isa sa maliwanag po, dahil madilim sa iyo mga kiyama minsan. Lalo na yung sa pag-cross ng bridge, sa Siratul Mustaqim, madilim, mga kapatid. Kailangan mo ng ilaw. Kasi nipis ng buhok, kasi tulis ng sword, then madilim pa. Paano ka ngayon makakatawid doon? Kailangan mo rin ng ilaw. Kaya isa sa mga benefits ng ibadat natin, nagka-transform ito into light, ay nur, para makatawid tayo sa kasilinan. So si Shayba ang pangalan ng bata ngayon. Ibig sabihin, si puting buhok. Yung si Inuuban. Si Shayba ang pangalan ng bata. Binase nila doon sa kanyang puting buhok. So si baby Shayba ang pangalan niya. Okay? So lumaki siya ng magandang paglaki, inalagaan ng kanyang pamilya, yung mother side niya doon, at walang connection doon sa kanyang father side. Medyo walang connection kasi nailibing dito sa Madina yung tatay niya. So yung mga father side niya nasa Makkah, taga-Makkah. Yung mga kamag-anak ni Hashim. Ngayon, nung lumaki-laki ng bata, siguro mabot na sa mga edad na mga 10 years old, Allah alam, exactly ganun ang estimate ko. Dumating ngayon ang kanyang uncle mula sa Makkah. I-claim siya ng kanyang uncle. Kapatid ni Hashim. Ang pangalan niya si Al-Muttalib. Pangalan ng uncle niya si Al-Muttalib. Kapatid yun ni Hashim. Pumunta ngayon si Al-Muttalib sa Madina, sa Yathrib, para kunin ang kanyang hinahanap, ang kanyang pamangkin na si Shayba. So pumunta doon, dumating, at kinausap ang pamilya, yung mother side, at ayaw nilang ibigay si Shayba sa kanila. Sabi niya, dito namin nilaga, mga mahirap, hindi namin kaya ibigay siya dyan. Dito ang nanay niya. Mahirap ibigay. So medyo nahirapan siyang convince na kunin ang bata. Pero dahil sa kanyang pag-explain, nag-insist siya na sabi niya yung batang ito, mayroon siya malaking appear na hawakan sa future. Kailangan niyang pumunta sa kanyang lugar, origin, sa Makkah. Nandoon ang lugar ng kanyang mga ninuno. Mayroon siyang hawakan ng mga malalaking bagay na gagampanan doon. Kailangan niyang gampanan doon. Kailangan pumunta. So, relation nila at sa huli, na-convince niya ang mother side ng bata ni Shayba. At nakuha ang kanyang bata. So, nakuha niya ang bata ni Shayba at dinala niya na sa Makkah. Dinala niya. Pagdating nila sa Makkah, ang sitwasyon sa Makkah at sa ibang lugar sa Arabia, uso ang tinatawag na slavery. Slavery, yung meron kang slave. Pwede kang pumunta sa palengke, bibili ka ng slave. Lalaki mo babae. Usually, ang slave na binibili noon, bata. Kasi kailangan bata ang pilit mo para maturuan mo siya ng skills, ng karunungan, at magiging obedient siya ng sarili. Kasi bata talagang matuturuan mo na. Usually, ganun. So, bibili sila sa palengke, yun ang naging sitwasyon. So, uso, baga sa atin, ang pagbili ng slave. Ang slave kasi sa Arabic, abdul. Diba? Abdul. Sa Arabic. So, pagdating ni Al-Muttalib, kasama ang bata na si Shayba, papasok sa Makkah, walang nakakilala ngayon sa batang si Shayba. Hindi nila kilala. So, pag hindi kilala ang batang yan, o tao yan, bago siya dayo sa lugar na yan, automatically, ang impression o yung naisip kagad ng mga tao doon, slave ang dala-dala ni Al-Muttalib. Slave. Kasi hindi na taga dito, ang batang yan. Bumili siguro si Al-Muttalib ng slave mula sa labas ng Makkah. Yun kagad naisip nila. Ang pangalan ng bata si Shayba. So dahil doon, kahit ano naman ang pagdidinay niya,
Kasi dala-dala siya ni Al-Muttalib. So, sabi na slave niya, Abdul Al-Muttalib. Abdul Muttalib. So, pinangalan nila, nakasanayan, at naging pangalan talaga niya, naging name niya, pagkalaunan at pangalan na Abdul Muttalib. Hindi na yung original niya, Sheikh. Abdul Muttalib, slave ni Al-Muttalib. So, naging pangalan niya at naging well-known siya sa pangalan na Abdul Muttalib. At si Abdul Muttalib, mga kapatid, yun na ang lolo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang pangalan ni Prophet Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Okay? So, yun na si Abdul Muttalib, yung bata na dala-dala. So, ngayon, nasa Makkah na siya. Nasa Makkah na si Abdul Muttalib. Tayo. Ngayon, nung nasa Makkah na, lumaki si Abdul Muttalib. Medyo ma-fast forward tayo kunti. Dumating sa punto na adult na si Abdul Muttalib. At siya ay isang mabuting tao sa loob ng Makkah. At siya ay isang potential leader din. Kasi nasa lahi nila na yun. Nasa lahi nila mula po sa kinununuan nila na maging leader at maging isang mabuting tao. So, nung siya ay nag-adult, siya ay tinitingala din na parang maging leader. At naging leader na siya. Kinikilala siya bilang matanda sa loob ng Makkah. Kumbaga, pag ikaw ang kinikilala ng matanda, hinihingan ka ng advice ng mga tao. May mahalagang nangyari nung siya ay umabot sa ganitong edad, isang leader. At yun ay ang pagkatuklas niya ulit sa Zamzam. Pagkatuklas niya sa Zamzam. So hanggang ngayon, mula sa pag-alis ng Jurhum, walang marka kung saan nakalagay yung Zamzam. Pero naririnig nila sa mga tao, may history, may Zamzam sa lugar ito na ito noon. Pero pinadala kung saan. Unknown siya. Kasi lakpan, maganda ang pagkatakad ng mga Jurhum. Talagang walang marks, walang traces ng Zamzam na iniwan ang mga Jurhum na yun. So ngayon, isa sa mga magandang pangyayari sa kapanahonan ni Abdul Muttalib, yung pagkatuklas ng Zamzam. Isang gabi, nanaginip siya. Nanaginip siya, sa kanyang panaginip, mayroong kumausap sa kanya na boses. Kung ating Tagalog, ang sabi ng boses, bungkalin mo ang Zamzam. Bungkalin mo, dig. Doon sa lugar mayroong uwak at mayroong pugat ng mga langgam at mayroong ding dumi o kaya yung pinagkatayan ng camel, yung dumi sa katawan ko na iwan parang basura, yung mga intestine, okay, mga laman loob ng camel doon. Nagbanggit ng mga parang mga sign of Zamzam. Bungkalin mo ang Zamzam sa pagitan ng uwak at pugat ng langgam at sa laman loob dumi ng camel. Ganun lang. Then nagising siya. So, napuzzle si Abdul Muttalib. Hindi niya alam mo ibig sabihin nun. Hindi niya maintindihan masyado ibig sabihin. May pinag-uutos. Pero parang kitang tatlong bagay. So, pinagpaliban niya. Then, pagka next time, tulog na naman siya. Nakita niya ulit. Alam mo, pagpabalik-balik ang panaginip, medyo may katotohanan. Ganun yun. So, narinig na naman niya ulit. Bungkalin mo ang Zamzam. Mas detalye ang pag-explain. Actually, yung first na narinig niya, sinabi lang, for Zamzam. Hindi pa sinabi yung mga signs. Sinabi lang, for Zamzam. Bungkalin mo ang Zamzam. Kasi at sinabi na yung may uwak, may langgam, mayroong laman loob ng pamilya. So, ganun lang ba? Pinaliwala lang niya ang panaginip. Hanggang sa isang araw, nung nandoon siya sa area ng Kaaba, malapit doon,
bigla siya may napansin na may uwak. Then mayroon din pugad, colony of ants doon. Pugad ng mga langgam sa area. At nagkataon din mayroon laman loob, may kinatay na kami malapit doon at naiwan doon ng laman loob. So sa ngayon, naalala niya yung panaginip. Sa kanya na-realize. Ito ang gusto yung kahapin na yung panaginip. Dali-dali tinawag niya isa sa kanyang anak. Sabi niya, halika, magbungkal tayo. So nagbungkal sila. So nagulat ang mga tao, mga leader sa Makkah, anong ginagawa nito si Abdul Muttalib? Parang naluloko niya, bakit nagbungkal dito? Kaya gusto niyang bungkal dito. Wala lang mga presyo. Nagbungkal. So hindi niya pinansin. Tuloy-tuloy lang sa pagbungkal. Tuloy-tuloy. Yung mga tao, parang sabi niya, nawawala na sa katinuan siguro siya Abdul Muttalib. Kasi yung ginagawa, bakit siya nagbubungkal diyan sa malapit sa Kaaba? Nang hindi magandang naisip itong tao, yun ang inisip sa kanya ng tao. So nagpatuloy lang si Abdul Muttalib hanggang sa bigla na lang nabungkal na niya yung connection ng Zamzam. At napasigaw, tinawag ng mga tao. At nakita na nila nandun yung Zamzam. At nandun na yung tubig. So tuwang-tuwa ang mga tao. Kasi sa wakas, ngayon nakita nila ulit ang Zamzam at magiging provisions, magiging ni'mat dito sa mga tao na nakatira sa Makkah para sa kanila. So, ipagpapatuloy na lang natin insyaAllah ta'ala ang pangyari sa susunod na pagkikita o next session at tumabot tayo sa pagtuklas ulit ng Zamzam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخوة. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tayo ngayon ay nasa topic pa rin ng nasab lahi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And inshallah subhanahu wa ta'ala ngayong gabi ay ating pagpapatuloy ang usapin, talakayan kay mawdu topic sa nasab o kaya lahi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ating maalala ng huling pag-uusap o kay muhadara, umabot tayo sa punto na kung saan si Hajar alayhi salam at ang kanyang anak, sanggol na si Ismail alayhi salam, ay may kasama na silang mga tao, grupo ng mga tao, kung tawagin ay Qabila at Jurhum, tribu ng mga tawag na Jurhum. Itong mga tribu na ito ay mga Arabo galing sa Yaman, may Yemen. Isa sa mga nag-hijra o na nag-greet mula sa bansang Yemen. So, at ating napag-alaman din yung huling pag-uusap na sila ay nagkasundo. Yung grupo ng mga Jurhum, tribe ng Jurhum at si Hajar ay nagkasundo na sila ay titira kasama niya sa lugar na yun na kung tawagin ngayon sa panahon natin Makkah. At ang kanilang usapan, ang kanilang agreement ay si Hajar pa rin ang may ari o kaya may hawak, may desisyon sa tubig ng Zamzam sa mga kanyang anak. At sila ang kabila ng Jurhum ay pwedeng tumira kasama nila. Lumipas ang mga panahon
si Ismail, ang batang si Ismail ay lumaki. At sa kanyang paglaki at pagbibinata, dumami na rin ang tribo ng Majorho na nakatira sa lugar na yun. At sa madaling salita, si Ismail ay nakapag-asawa ng babae mula sa kabila ng Majorho. At ang naging arrangement ng political affair sa Makkah ay napunta ang kanang kamay o kaya may hawak ng political affairs sa kabila ng Majorho. Kasi sila yung mga leaders ng pagdating doon. Yung mga Majorho. So sila ang may hawak kung sino ang leader. From generation to generation, ang naging leader sa Makkah ay descendants o lahi ng mga Majorho. Pero yung tinatawag natin religious affair tungkol sa pag-ibadat, lahat-lahat, ayun ay nasa kamay ni Ismail alayhis salam at sa magiging mga anak niya, sa descendants. So sa loob ng Makkah, ang issue, kaya ang condition ng political at sa religious affairs, hiwalay. Ang pagiging leader, ang authority sa pagiging politicians ay nasa Majorho. Ang religious nandun kay Ismail alayhis salam at sa kanyang magiging mga descendants. Yun ang naging agreement. Isa sa mga panahon nung si Ismail ay nakatira doon, bumisita si Ibrahim alayhis salam. Bumisita siya. So matagal-tagal na rin. Actually, ang ginawa ni Ibrahim, bibisita siya dito, pero hindi siya mag-ibig. So ngayon sa kanyang pagbisita, binata na si Ismail at pinasawa na mula sa babae ng Majorho. Nung dumating si Ibrahim alayhis salam sa Makkah at kanyang nalaman ang bahay ni Ismail, dali-dali siya pumunta sa bahay. At nang dumating siya sa bahay ni Ismail, naabutan niya ang asawa ni Ismail sa bahay. Wala si Ismail sa bahay. So tumuloy siya at nakausap ang asawa ni Ismail alayhis salam. At tinanong ang kondisyon nila, kung kumusta ang kanilang kalagayan. Ang sinabi ng babae, mahirap ang aming kalagayan. Kumbaga yung sitwasyon, kumbaga sa economic problems, mahirap ang kalagayan nila. Miskin. Kumbaga hindi sila satisfied sa kanilang meron sila. So mahirap ang kalagayan. So, sabi ni Ibrahim, matanda na si Ibrahim sa pagkapanahon ng yun. Ang sinabi niya sa babae, ang advice niya sa asawa ni Ismail, pag-uwi mo, kaya pag-uwi ng asawa mo, husband mo, sabihin mo na, nagsalam ako sa kanya. Balik salami ilay. Ipabot ko sa kanya ang salam ko pagdating niya. Hindi na kami magkikita dito sa bahay. At isa rin advice ko, na sabihin ko kay Ismail, na palitan niya ang tawag doon, yung lagsak, o kayong tawag dito yung sa atin ng kwartana, na yung pintuan. Ibig sabihin, palitan niya. Cambio ba? Yun ang Bisaya. Yun ang advice. Ito may malalim na meaning ang salitang yun. Hindi siya literal. Symbolism siya. Symbolic. So yun ang sinabi. Pero sa asawa ni Ismail, literal na tinanggap. Baka sabi niya, carpenter lang kailangan. Ayusin ang pintuan. So, pag-uwi ni Ismail sa bahay, at kinuwento sa kanya ng asawa niya nangyari, may matandang lalaki pumunta dito, tinanong ang kalagayan natin, sinabi ko, mas hindi magandang kalagayan natin, medyo pobre tayo, sinabi ko sa kanya ganon, at sinabi niya na pinapaabot na sa iyong salam, at papalitan mo daw dapat yung higpit sa pintuan natin sa bahay.
Sabi ni Ismail, tatay ko yun, matanda yun, Ibrahim. At ang ibig niyang sabihin na palitan yung gamit doon sa pinto, ibig sabihin patatalakan ka niya sa akin. Ibig sabihin, i-divorce ka. Pahanapin ako ng bagong asawa. Kasi may nakita siguro si Ibrahim sa babae na hindi magandang sikat. Yung reklamo, yung hindi makapasawar, sabi hindi magandang kalagayan baka. Doon, mayroon na ito mga firasa. Yung firasa, yung spiritual insight na malalaman yung kalagayan. Minsan, dahil lang sa mukha o sa kalagayan, alam na alam ng tao. Tinatawag na ilmu firasa. May mga gano'n. Si Umar ibn Khattab mayroong gano'ng ilmu. Kararating ka lang ng tao, nakita sa mukha, ikaw si Tuan, galing sa bansang Tuan. Alam ka agad ni Umar ibn Khattab. Meron siyang gano'ng ilmu firasa. At sinabi rin natin, narinig natin sa record, pati si Imam Shafi'i nag-aaral na tao na ilmu firasa. Hindi ka magugulat na tulad ni Malamorin, pero meron siyang pero mu'min dapat bariman ka. Kasi merong riwayat na dumating sa atin, walang gaano siya kasakit sa kawal na ittaqu firasat al-mu'min fa innahu yanduru binurillah. Ibig sabihin, beware. Mag-ingat kayo sa firasa ng bariman ng mu'min fa innahu yanduru binurillah, kasi siya ay tumitingin, nag-analyze siya gamit ang light from Allah. Ibig sabihin, napipenetrate niya sometimes ang mga issue. Naiintindihan. Mas malalim siya mag-isip. Alam niya medyo hakika ang reality ng mga things. Ganun yun. So, yun ang point ni Ibrahim a.s. Papalitan ng isang gadget doon sa pinto o kaya tools, ibig sabihin, tatalakan ka. So, mag-aasawa siya ulit. Okay? So, sa madaling salita, nangyari na. Tinalakan si Ismail at nag-asawa ulit ng panibago si Ismail a.s. At bumisita ulit si Ibrahim. Siguro pagdating ng ibang mga panahon, ibang taon, kalipasan nilang taon. So, pagdating niya ulit, bumisita sa bahay. Bumisita sa bahay at pagdating sa bahay, ano din na nangyari? Naabutan na ang asawa sa bahay. Yung bagong asawa. So, tinanong ang kalagayan nila ng isang matandang ito na si Ibrahim. Ang sabi ng babae, alhamdulillah. Yung kalagayan namin, okay. Walang kahit may mga pagkukulang sa kanya, alhamdulillah. Nakasabar kami. Ganyan. Okay ang kanyang acceptance sa kanyang kalagayan. So, walang masyadong reklamo. Hindi siya ma-reklamo na asawa. So, sabi ni Ibrahim sa asawa, hindi kami nag-abot dito sa bahay. Pag dumating siya, pag nakawi siya, ipaabot mo sa kanyang salam ko at sabihin mo sa kanya na yung knob sa pintuan niya ay higpitan. Higpitan yung knob sa pintuan. Higpitan. So, ito namang asawa, baka literalist din. So, pagdating ni Ismail, mula sa pagtrabaho, sinabi namin dumating na matanda at tinatanong kalagayan natin. Sinabi ko ganito, yung kalagayan natin, sinabi ko totoo, ang pagsabar natin. At sinabi niya na yung nabo sa pintuan ay higpitan mo. Sabi niya, Daka abi, tatay ko yun, Ibrahim a.s. At ang ibig niyang sabihin na higpitan ang tool doon sa pintuan, sabihin ay i-steady ka na maging asawa ko. O aalagaan ka. O kaya pagbutihin ang treatment sa'yo bilang asawa. Kasi ibig sabihin magandang sipa, maganda yung description, maganda yung tugali itong bagong asawa ni Ismail a.s. Okay? At sa mga panahon ito, Allah lang ang tartib ng pangyayari. Dito na nagkita muli, nag-abot si Ibrahim at saka Ismail sa pagbisita niya muli at nag-abot na sila, nagkita, nagkausap. So alam niya na pag nagkita at nag-usap, first time since nagkahiwalay noon, alam na kung kailan sila last nagkita.
Yung baby, yung iniwan sila noon, yung walang tubig, walang pagkain. At ngayon, makikita sila, may asawa na si Ismail alayhi salam. So, expected na pagkikita ng mag-ama ay medyo madrama. Dramatic meeting ni Ibrahim, Ismail alayhi salam. So, expected magyayakapan, magkukumustahan ng mag-ama dahil sa mahabang panahon nawalay sa isa't isa ang mga ama. So, pagkikita nila ito, dito na nila itinayo yung Kaaba. Yung nabanggit sa Quran, yung bina sila ng Kaaba at nagdua pa. Habang tinatayo nila yung Kaaba, stone by stone, dumudua sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal minna, yung tanggapin ng Allah yung kanilang service sa pagtayo itong Kaaba. Tayo. Mabalik tayo sa kalagayan pang-mujtama o situation sa loob ng Makkah sa kapanahon ng adult na may asawa na si Ismail. At mabalik naman tayo sa kwento doon sa natawag nating tribe ng Jurhum sa mga panahon ito. Yung tribe ng Jurhum, sila ang leader sa Makkah, katulad ng binanggit natin. So, naging rin siya, ang sistema nila, parang monarchy. Ibig sabihin, mamamatay yung isang leader, mapupunta sa next. Parang ganun siya. Diba? May mga crown prince, parang ganun, sunod-sunod siya. Ang nangyari, umabot sa 200 years ang reign, kaya kanilang authority bilang political leaders sa Makkah, itong mga Jurhum. Bakit? Anong nangyari? Bakit biglang mawawala sila sa eksena ngayon sa Makkah? Sa katagalan ng panahon, nung silang namumuno sa Makkah bilang leader, at si Ismail lang, leader lang sa religious affairs sa Makkah, naging mga dictator at naging mga tyrant, naging mga corrupt itong mga leaders ng Jurhum. Bigla silang naging mga masasamang leaders, corrupt, tyrant, mga masasamang leader na nangyari. So dahil doon, alam natin ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi pinababayaan ka ng zulm. Pag leader ka din zalim, darating talagang punishment. Kung hindi ka maalis din sa posisyon, mamamatay ka, mapapanish ka, makakaramdam kayo ng distraction, kaya maalis kayo din sa posisyon. So dahil sa naging corrupt sila, ang naging tyrant sila, ang Allah subhanahu wa ta'ala bibigyan sila ng lesson at drive out sila mula sa Makkah. Anong ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Pinadala sa kanila yung bagong tribe. Katulad din nila nung dumating sa Makkah. Panibagong tribo galing Yaman. Pangalan ng tribo ay Al-Khuzaa. Tribo ng Al-Khuzaa. So pinadala ng Allah ta'ala, ginawang dahilan ng Allah ta'ala na mapadaan sila at nagka-interest ang tribo ng Khuzaa dyan sa Makkah. So nagkaroon sila ng interest na agawin Makkah sa mga Jurhum ng mga leaders. Kung ating i-summarize, nung karoon ng labanan at natalo, naramdaman ng mga Jurhum tribe na para mawawala na sila ng authority sa Makkah, ang ginawa nila, mayroon silang ginawang kabulastugan sa ng Tagalog. Mayroong dalawang important thing na kanilang ginawa na masama. Una, ninakaw nila ang mga treasure sa loob ng Kaaba. Ninakaw nila. Dadalhin nila yung pag mag-migrate sila, pagtatakas sila. Kasi makukuha na sila, makukonquer sila ng Al-Khuzaa. Alam nila, parating na at talong-talong na sila sa labanan. Unti-unti na silang ma-wipe out. So, ninakaw nila ang treasure sa loob ng Kaaba. Ibig sabihin, itatakas nila yun bilang pag nanakaw yun, malaking kasalanan. Ikalawa, yung tubig ng Zamzam ay tinakpan nila. Tinabunan at lahat ng marks na kung saan makikita ulit mahuhukay ulit ang Zamzam,
Kumbaga, walang bakas na maiiwan. Tinakpan ng mga Jurhum. Yun ang kasamaan na ginawa. Bago sila umalis, nag-iwan pa ng legacy ng masama ang mga Jurhum. So, umalis na sila, natakpan ng Zamzam, wala ng tubig Zamzam. Nung sa pagkabata ni Ismail, sa tumakit, pagdating ng usawa, wala ng Zamzam. At yung treasures, tinakaw ng mga Jurhum. So ngayon, ang pumalit sa authority ay tribo ng Al-Khuzaa. Bagong tribo. Malaking tribo rin kasi talo nila mga Jurhum. Almost 200 years, more or less, naghari ang mga Jurhum sa Makkah. Then ngayon, bigla sila na-wipe out o kaya replace sila ng tribo ng Al-Khuzaa. So, ngayon, Khuzaa na naman ang maghahari. At ang authority matatransfer naman sa kanilang anak, generation to generation. Generation to generation. So, ganun pa rin. Ang religious affair sa mga anak ni Ismail a.s. yung political affairs sa mga tribo ng Khuzaa, siparit pa rin. Ganun sa ang situation sa loob ng Makkah. Okay? So, generation to generation, namatay na si Ismail, mga anak niya, apo niya, tuloy-tuloy na. Tandaan natin, itong pinuusapan natin generation, pinapantayan natin paano lalabas si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from generation to generation. So kay Ismail, anak niya, then next generation, hanggang sa dumating sa isa sa mga descendants ni Ismail, siguro malayo na, up to mga 8 or 9 degree. Hindi ako nagkakamali. Pangalan niya si Al-Qusay bin Kilab. Isa siyang may potential din na leader, maging leader. Pero sa kanila ang religious affair. Kasi ang usapan sa lahat ng descendant ng Ismail ang religious affair. Ang political, ang paghahari, ang authority sa loob ng Makkah, nasa Khuzaa. So hanggang ngayon yun pa rin ang situation. So ngayon si Qusay bin Kilab, isa sa mga apo ni Ismail, religious leader. Okay? Kasi sa kanila yun. Sa Khuzaa, yung political affair. So ang ginawa nitong isa sa mga initiative, bagong bagay na magagawa ng isa sa mga descendant ni Ismail, si Qusay bin Kilab, na pag-isipan niya, gusto niya ma-realize na isahin ang paghawak, ang religious at saka political affairs sa hawakan ng isang tao lang. Gusto niyang mabalik ulit, mahawakan ng descendant ni Ismail ang both religious at saka political affairs. Mahawakan nila lahat. Sa descendants ni Ismail, gusto nila yun. So, ang ginawa ni Qusay bin Kilab, na pag-isa nila lahat ang kanilang lahi na mag-revolt sa tribes ng mga Khuzaa. Kung bago gumawa siya ng move, nag-initiate siya, gumawa siya ng campaign, kung nag-revolt siya, masimuno siya ng idea para magkaroon ang mga descendants ni Ismail ng pag-asa na makuha nila ang religious at saka political affairs sa kanilang mga kamay. Kasi ayaw na nila may kahati sa loob ng Makkah. Gusto nila mapasakamay lahat ng descendants ni Ismail alayhi salam ang affairs sa loob ng Makkah. So, in short, nagtagumpay si Qusay bin Kilab. At nag-revolt nga sila sa mga tribo ng Khuzaa. At napalabas nila Khuzaa mula sa Makkah. So ngayon, for the first time, ang political at saka religious affair magiging nasa kamay na ni Qusay bin Kilab. So, descendants ni Ismail a.s. So ngayon, nasa lahi na Ibrahim, Ismail, tuloy-tuloy papunta sa lahi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nasa kay Qusay bin Kilab. Kasi meron sila, pag ikaw kasi ang leader ng Makkah,
marami kang mga roles na gagampanan. Kasi sa panahon yun, may mga nag-hajj na sa Makkah. Actually, sa time pa, noon ng mga sa kaunang mga leaders sa Jurhum, sila may hajj na pinatawag. May pumupunta na doon. So, isa sa mga role, pag ikaw ang leader ng Makkah, kayo ang in charge sa pagpapainom. Sa mga hujjaj. Magpapakain sa mga hujjaj. Yung may hawak ng bandila ng Quraysh. At yung may hawak ng nadwa o yung pag-meeting pag sila ay mayroong kailangang pag-usapan. So lahat ng isa sa mga gagampanan hahawakan ng isang leader sa loob ng Makkah. So nasa kamay nila na ngayon ang mga bagay na yun. Okay? Then, sunod na mga henerasyon, mayroong isa sa mga anak ni Qusay bin Kilab. Ang pangalan niya si Amr. Si Amr ang pangalan niya. So isa sa mga role niya, kasi binigay sa kanila ng kanilang ama na si Qusay bin Kilab, after how many years, nag-decide siya na yung paghawak sa pagpapainom, pagpapakain, hawak ng bandila, hawak ng knitting ng mga Quraysh ay i-divide sa kanyang mga anak. Ibig sabihin, isa sa mga anak ko, ikaw ang in charge sa pagpapainom, pagpapakain ng mga hujjaj. Ikaw naman isa sa anak ko, ikaw ang may hawak ng bandila ng Quraysh. Pag may ilabatan, ikaw ang may hawak niya. Parang ikaw yung chief of staff ng military ng Quraysh. Ikaw naman, pag may meeting, may assembly ng Quraysh, ikaw yung in charge doon. Siniparate niya sa kanyang mga anak. So isa sa mga anak niya na si Amr ang pangalan, sa kanya napunta yung pagpapainom sa mga hujjaj. Si Amr bin Qusay bin Kilab. Ang pangalan niya si Amr. So, mayroon siyang bagong naisip na panibagong bagay. Kasi ang nakasanayan nila, papakain nila ang mga hujjaj ng tinapay at saka sabaw. Nagpapainumin. Ganon, yung khubz. Ngayon may naisip siya. Ang gagawin niya, yung khubz, yung tinapay, ika-crush niya. Tawag doon, didikdikin niya ang tinapay para ma-powderize, then ihahalo sa soup, sa sabaw, para diretso na kakainin ng mga hujjaj sa mga nag-hajj. Hindi na siya parang solid o yung buong bread, then separate yung sabaw. Hanggang gusto niya, didikdikin ang bread para maging powder, then ihahalo diretso sa sabaw. So parang magiging siya, panibagong style ng pagkain, isa-serve niya sa mga hujjaj. Yun si Amr. Ngayon, sa Arabic language, ang Arabic term sa ginawa niya pag-crush, pag-dikdik, ang tawag ay hasham. Al-hashmu. Pag-crush, pag-dikdik ng isang bagay. Tawag sa Arabic ng masdar niya al-hashmu. Okay? So dahil yun ang ginagawa niya, pinangalanan siya ngayon ng mga taga-Makkah, Hashim. Pinangalan siya, Hashim. Ibig sabihin ng Hashim, literally, isang tao na nagdidikdik, doer. Paano na? Hashim. Sa verb niya na Hashama? Yahshuma? Hashma. Al-Hasham. So, pahuwa, Hashim. Siya ay Hashim. Nagdidikdik. Pa-powderize. So, dahil doon, naging pangalan niya na yun yung Hashim. Hashim. Anak siya ni Qusay bin Kilab. Si Hashim bin Qusay bin Kilab. At alam natin sa sira pangalan ng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Malapit na tayo. Marapot na tayo kay Hashim. Allahu Akbar. So si Hashim. So yun ang
restore, bakit na pangalanan siyang Hashim. Ngayon, si Hashim, isang araw, pumunta sa Madina. Hindi pa Madina pangalan ng Yathrib. Bumisita siya doon sa Madina, sa Yathrib, at meron siyang asawa doon. Okay? May asawa siya, taga Madina. At nung nandoon siya, nabuntis ang asawa niya. Okay? Buntis ang asawa niya, at itong si Hashim, inabot siya ng kanyang kamatayan sa Madina, at nailibing siya doon. Nang hindi niya naabutan ng kanyang anak, na sinapupunan ng kanyang asawa. Ngayon, namatay siya, nailibing sa Madina si Hashim. At hindi nagtagal ng anak ang kanyang asawa, taga Madina, nag-Yathrib. Nung pinangalan ang batang ito, nang siya ay lumabas, kakaibang nangyari. Dahil, nung pinanganak siya, ang kanyang buhok ay puti. Puti ang buhok ng bata. Hindi common sa kanila. Ang lahat ng pinapanganak, kahit mahaba bang buhok, may buhok man wala, itim yan. Pero itong pinanganak, anak ni Hashim, na yatim ni Hashim, sanggol pa lang, kapapanganak, gray hair. Medyo puti konti ang buhok ng baby. Nakakagulat. So parang himala para sa kanila. At dahil doon, pinangalanan nila ang bata na Shayba. Ibig sabihin ng Shayba, yung uban. Ano yung uban? Yung puti na buhok sa ating buhok. Pag medyo tumatanda ka na, may lumalabas na, may namumuti-muti ng buhok. Tawag doon, Shayba. May hadis tayo, isa sa mga good news. Sabi ng Rasulullah, man syaba shaybatan fil Islami kanat lahu nuran yawm al-qiyamah. Kata Rasulullah, sino man ang tinubuan ng puting buhok, inuban fil Islam, sa kalagayan siya Muslim, sa pag-ibadatan nung siya ay bilang Muslim sa kapanahonan yun, at pumuti ang buhok niya sa kapanahonan nung siya ay Muslim, itinayo niya ang kagustuhan ng Islam, kana sa kahulugan niya mga. Yung puting buhok na yun, o mga puting buhok na niya, marami, ay magiging magiging light, yung magiging kasaro ng pagbuko. Isa sa maliwanag po, dahil madilim sa iyo kaya minsan. Lalo na yung sa pag-cross ng bridge, sa Siratul Mustaqim, madilim, mga kapatid. Kailangan mo ng ilaw. Kasing nipis ng buhok, kasing tulis ng sword, then madilim pa. Paano ka ngayon makakatawid doon? Kailangan mo rin ng ilaw. Kaya isa sa mga benefits ng ibadat natin, nagka-transform ito into light, ano, para makatawid tayo sa kalilingan. So si Shayba ang pangalan ng bata ngayon. Ibig sabihin, si puting buhok. Yung si inuuban. Si Shayba ang pangalan ng bata. Binis nila doon sa kanyang puting buhok. So si baby Shayba ang pangalan niya. Okay? So lumaki siya ng magandang paglaki, inalagaan ng kanyang pamilya, yung mother side niya doon, at walang connection doon sa kanyang father side. Medyo walang connection kasi nailibing dito sa Madina yung tatay niya. So yung mga father side niya nasa Makkah, taga Makkah. Yung mga kamag-anak ni Hashim. Ngayon, nung lumaki-laki ng bata, siguro mabot na sa mga edad na mga 10 years old, alam, exactly ganun ang estimate ko. Dumating ngayon ang kanyang uncle mula sa Makkah. I-claim siya ng kanyang uncle. Kapatid ni Hashim. Ang pangalan niya si Al-Muttalib. Pangalan ng uncle niya si Al-Muttalib. Kapatid yun ni Hashim. Pumunta ngayon si Al-Muttalib sa Madina, sa Yathrib, para kunin ang kanyang inanak, ang kanyang pamangkin na si Shayba. So pumunta doon, dumating, at kinausap ang pamilya, yung mother side, at ayaw nilang ibigay si Shayba sa kanila. Sabi niya, dito namin nilagaan, ang mga mahirap, hindi namin kaya ibigay sa inyo. Dito ang nanay niya. Mahirap ibigay. So medyo nahirapan siya i-convince na kunin ang bata. Pero dahil sa kanyang pag-explain, na-insist siya, nasabi niya yung batang ito
mayroon siyang malaking affair na hawakan sa future, kailangan niyang pumunta sa kanyang lugar, origin, sa Makkah. Nandoon ang lugar ng kanyang mga ninuno. Mayroon siyang hawakan ng mga malalaking bagay na gagampanan doon. Kailangan niyang gampanan doon. Kailangan pumunta. So, relation nila at sa huli, na-convince niya ang mother side ng bata ni Sheba. At nakuha na niyang bata. So, nakuha niyang bata na si Sheba at dinala niya na sa Makkah. Dinala niya. Pagdating nila sa Makkah, ang sitwasyon sa Makkah at sa ibang lugar sa Arabia, uso ang tinatawag na slavery. Slavery, yung meron kang slave. Pwede kang pumunta sa palengke, bibili ka ng slave. Lalaki ng babae. Usually, ang slave na binibili noon, bata. Kasi kailangan bata ang pilit mo para maturuan mo siya ng skills, ng karunungan, at magiging obedient siya ng sarili. Kasi bata pa lang matuturuan mo na. Usually, ganun. So, bibili sila sa palengke, yun ang naging sitwasyon. So, uso, kumbaga sa atin, ang pagbili ng slave. Ang slave kasi sa Arabic, abdul. Ba? Abdul. Sa Arabic. So, pagdating ni Al-Muttalib, kasama ang bata na si Sheba, papasok sa Makkah, walang nakakilala ngayon sa batang si Sheba. Hindi nila kilala. So, pag hindi kilala ang batang yan, ang tao yan, bago siya dayo sa lugar na yan, automatically, ang impression o yung naisip kagad ng mga tao doon, slave ang dala-dala ni Al-Muttalib. Slave. Kasi hindi taga dito, ang batang yan. Bumili siguro si Al-Muttalib ng slave mula sa labas ng Makkah. Yun kagad naisip nila. Ang pangalan ng bata si Sheba. So dahil doon, kahit ano pa man ang pagdidinay niya, na inaanak ko ito anak ni Hashim, ang naging tawag nila sa bata na yun, Abdul Al-Muttalib. Slave ni Al-Muttalib. Kasi dala-dala siya ni Al-Muttalib. So sabi na ni slave niya, Abdul Al-Muttalib. Abdul Muttalib. So pinangalan nila, nakasanayan at naging pangalan talaga niya, naging name niya, pagkalaunan at pangalan na Abdul Muttalib. Hindi na yung original name niya, Sheba. Abdul Muttalib, slave ni Al-Muttalib. So, naging pangalan niya at naging well-known siya sa pangalan na Abdul Muttalib. At si Abdul Muttalib, mga kapatid, yun na ang lolo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang pangalan ni Prophet Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Okay? So yun na si Abdul Muttalib, yung batang nagdala-dala. So ngayon, nasa Makkah na siya. Nasa Makkah na si Abdul Muttalib. Okay. Ngayon, nung nasa Makkah na, lumaki si Abdul Muttalib. Medyo ma-fast forward tayo konti. Dumating sa punto na adult na si Abdul Muttalib. At siya ay isang mabuting tao sa loob ng Makkah. At siya ay isang potential leader din. Kasi nasa lahi nila na yun. Nasa lahi nila mula pa sa kinununungan nila na maging leader at maging isang mabuting tao. So nung siya ay nag-adult, siya ay tinitingala din na parang maging leader. At maging leader na siya. Kinikilala siya bilang matanda sa loob ng Makkah. Kumbaga, pag ikaw ang kinikilala ng matanda, hinihingan ka ng advice ng mga tao. May mahalagang nangyari nung siya ay umabot sa ganitong edad, isang leader. At yun ay ang pagkatuklas niya ulit sa Zamzam. Pagkatuklas niya sa Zamzam. So hanggang ngayon, mula sa pag-alis ng Jurhum, walang marka kung saan nakalagay yung Zamzam. Pero naririnig nila sa mga tao, may history, may Zamzam sa lugar ito na ito noon. Pero hindi natin alam kung saan. Unknown siya. Kasi tilakpan, maganda ang pagkatakot ng mga Jurhum. Talagang walang marks
walang traces ng Zamzam na iniwan ang mga Jurhum na yun. So ngayon, isa sa mga magandang pangyayari sa kapanahonan ni Abdul Muttalib, yung pagkatuklas ng Zamzam. Isang gabi, nanaginip siya. Sa kanyang panaginip, mayroong kumausap sa kanya na boses. Kung ating Tagalog, ang sabi ng boses, bungkalin mo ang Zamzam. Bungkalin mo, dig. Doon sa lugar mayroong uwak at mayroong pugad ng mga langgam at mayroon ding dumi o kaya yung pinagkatayan ng camel, yung dumi sa katawan doon na iwan na parang basura, yung mga intestine o kaya yung laman loob ng camel doon. Nagbanggit ng mga parang mga sign. Ukhbur Zamzam, bungkalin mo ang Zamzam sa pagitan ng uwak at pugad ng malangga at sa laman loob dumi ng camel. Ganun lang. Then nagising siya. So napasel si Abdul Muttalib, hindi niya alam ang ibig sabihin nun. Hindi niya maintindihan masyado ibig sabihin. Pinag-uutos, pero parang kitang tatlong bagay. So pinagpaliban niya. Then pagka next time, tulog na naman siya, nakita niya ulit. Alam mo, pagpabalik-balik ang panaginip, medyo may katotohanan. Ganun yun. So, narinig na naman niya ulit. Bungkalin mo ang Zamzam. Mas detalye ang pag-explain. Actually, yung first na narinig niya, sinabi lang ko, Zamzam. Hindi pa sinabi yung mga science. Sinabi lang ko, Zamzam, bungkalin mo ang Zamzam. Kasi at sinabi na yung may uwak, may langgam, mayroong laman loob ng pamilya. So, ganun lang ba? Pinaliwala lang niya ang panaginip. Hanggang sa araw, nung nandoon siya sa area ng Kaaba, malapit doon, bigla siya may napansin na may uwak. Then, meron din pugad, colony of ants doon. Pugad ng mga langgam sa area. At nagkataon din, mayroong laman loob, may kinatay na kami na malapit doon at naiwan doon ng laman loob. So sa ngayon, naalala niya yung panaginip. Sa kanya na-realize, ito ang gusto yung kamapin natin panaginip. Dali-dali tinawag niya isa sa kanyang anak. Sabi niya, halika, magbungkal tayo. So nagbungkal sila. So nagulat ang mga tao, mga leader sa Makkah, anong ginagawa nito si Abdul Muttalib? Parang naluloko na yan. Nagbungkal dito. Kaya gusto niyang bungkal dito. Wala lang mga presyo. Nagbungkal. So hindi niya pinansin. Tuloy-tuloy lang sa pagbungkal. Tuloy-tuloy. Yung mga tao, parang sabi niya, nawawala na sa katinuan siguro si Abdul Muttalib. Kasi anong ginagawa? Bakit siya nagbubungkal diyan sa malapit sa Kaaba? Nang hindi magandang naisip itong tao, yun ang naisip sa kanya ng mga tao. So nagpatuloy lang si Abdul Muttalib hanggang sa bigla na lang nabungkal na niya yung connection ng Zamzam. At napasigaw, tinawag ang mga tao. At nakita nga nila nandun yung Zamzam. At nandun na yung tubig. So tuwang-tuwa ang mga tao. Kasi sa wakas, ngayon nakita nila ulit ang Zamzam. At magiging provisions, magiging ni'mat ito sa mga tao na nakatira sa Makkah para sa kanila. So, pagpapatuloy na lang natin insyaAllah ta'ala ang pangyari sa susunod na pagkikita o next session at umabot tayo sa pagtuklas ulit ng Zamzam. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.